Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay mula sa PSAT problem. And ang problem na ito ay isang past board problem na lumabas noong April 2023. The hook is subjected to three forces, force A, force B, and force C as shown. If the resultant of the forces is 80 kilonewton and is acting along the positive x-axis, find the angle alpha. Okay. So, ang mapapansin natin dito sa ating mga forces is hindi sila equilibrium. So, hindi sila equilibrium dahil ang resultant nila ay hindi equal to 0. So, masasabi natin na equilibrium sila kapag ang resultant nila is equal to 0. Pero for this problem ay hindi. Okay? So, i-draw muna natin ang ating free body diagram. Iyan. And first na gagawin natin is yung mga forces na nakaslant ay i-convert natin into component. So, ang nakaslant dito na mga forces is itong force B at saka force C. So, i-convert natin ito sila sa kanilang mga X and Y component. So, unahin natin dito ang force B. Gagamitin natin dito yung function na rect sa ating calculator. Ito ang kanyang syntax. R is para sa magnitude and theta is yung angle. Okay, so gamitin natin ang ating calculator na Canon F789SGA. So, first na ipapress natin dito ay yung shift. Yan, shift and then yung minus. Okay, para lalabas yung rect. The next naman is input natin dito yung 45 and then comma. Yung comma is need muna natin i-press yung shift and then yung close parenthesis. And then input na natin yung 60 tapos equal. And then lalabas na dito yung X component at saka yung Y component ng ating force. So X dito is obviously ito yung X component. So 22.5 kilonewton, ito yung horizontal component ng ating force B. And yung force, and then yung vertical component niya is nandito sa Y. So i-click natin itong right button para makita natin yung buo. So 33.97 kilonewton naman ang kanyang vertical component. Iyan. Okay, so kapag ginamit natin yung component, wala na yung resultant. Okay, so punta naman tayo dito sa ating 4C. So, ang 4C natin is wala siyang magnitude, wala din siyang angle. So, hindi natin alam ang kanyang magnitude and then yung angle kasi hindi binigay. And then, ang tinatanong dito is yung alpha. So, convert natin ito into component. Yan. Okay. And kapag ginamit natin yung component, wala na yung resultant. Okay, so pwede na tayo dito mag-summation of forces. So, unahin natin dito yung summation of forces horizontal. Okay, summation of forces horizontal is equal to Rx or horizontal component ng ating resultant. To the right is positive. Okay, unahin natin dito yung force A. Force A is to the left. So, ibig sabihin negative yung kanyang sign. And then force B naman is to the right, so positive. And then yung C, X component ng C is to the right din, so positive. And then this is equal to the resultant na 80 kilonewton. Okay, so dito sa equation na to, masosolve na natin dito ang ating X component ng ating force C.
Yan. 92.5 kilonewton ang horizontal component ng ating force C. Okay, so punta naman tayo dito sa vertical force or summation of forces vertical is equal to vertical component ng ating resultant. Upward is positive. So, unahin natin dito sa vertical component ng C, upward siya, so positive. And then yung B naman is pababa, so negative. And this is equal to 0. Ang RY natin dito is equal to 0 dahil wala siyang Y component. Yan. So, i-transfer natin itong 38.97 sa kabila. So, kuha natin agad yung vertical component ng CY. Okay, so since meron na tayong x component and vertical component, masosolve na natin dito yung force C at saka yung kanyang angle using Paul function. So ito ang syntax ng ating Paul function. So x dito is yung x component and y is y component. Okay, so gagamitin natin ulit yung ating canon. So, i-press natin yung shift and then yung plus. Kasi yung plus is nandoon yung pole. And then, input natin yung 92.5. And then, yung comma is shift and then close parenthesis. And then, input natin dito yung 38.97 and then equal. So, makikita na natin dito yung resulta. Ang R dito, ito yung magnitude ng ating force C, which is 100.4 kilonewton. And then yung angle naman dito is hindi makikita, so scroll right natin, yan. So ang angle natin dito sa force C is 22.85 degrees. So itong theta natin, ito ang ating alpha. So, na-solve na natin ang ating problema. So, ito ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem. Insha'Allah. Assalamualaikum.